Alam nyo ba na kada taon may 10 milyong kaso ng demensya ang dumaragdag sa buong sanlibutan. At noong 2020, mahigit 55 million na katao sa buong sanlibutan ang nabubuhay na may demensya. At kanilang hinulaan na by 2030, maaring umabot sa 78 million ang kaso ng demensya sa buong mundo. Magandang umaga po. Ako po si Doc Rom Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa simula. Walang maliw, pagpapalang, walang tigil. Dating pusong may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, baguting umaga. Isang maligayang araw na naman po ang aming pinararating sa bawat isa sa inyo. Welcome sa ating programang Ang Simula, Usapang Senior. At ngayon po kung saan man kayo naroroon, ano man ang inyong ginagawa, samahan po ninyo kami sapagkat ang programang Ang Simula, ang Senior, Usapang Senior ay mabuting kaibigan at mabuting kasama. Welcome po. Kumusta na po kayo? Nakatulog po ba kayo na mabuti? Nakakain na ba po ba kayo ng magandang almusal, na malusog na almusal? At nakapag-exercise na po ba kayo? So ngayon po, sana ay handa na naman tayong magtalakayan, mag-uusap tayo tungkol sa mga bagay, no, na masasabi natin na timely, no, napapanahon. At ito nga yung aking opening ay tungkol sa dementia. Kung minsan naririnig natin ang dementia o Alzheimer diseases, pero ayan po, pag-usapan natin at tingnan natin kung ano yung mga magaganda pang bagay, no, na dapat nating matutunan at dapat nating mabigyan ng pagpapahalaga. At nais ko pong i-welcome ang lahat ng aming taga-subaybay, lalo na po yung taga-ibayong dagat, okay? Muli aming wini-welcome ang mga kaanib ng International Church o SDA sa Evanston, Chicago, Illinois, USA. At ayan ay sa pangunguna nila Elders Rudy Clamohoy at Pepito Fuentes. Welcome po. At gayon din po sa ating mga kapatiran sa Naperville Remnant SDA Philam Church. Okay? At sa pangunguna ni Elder Meg Garcia. At ngayon po, nais ko rin batiin, of course, ang aking kapatid na si Pastor Sam at Rina Barrios and family. At dito naman sa ating bansa, of course, alam ko na sumusubaybay sa atin ang aking mga kaibigan dito sa Morning View Seventh-day Adventist Church. Ayan. At dito rin meron tayong Morning View Senior Citizens Association. At ngayon po ay alam ko nag-exercise kayo at nagdi-devotional. So, samahan po ninyo ako. Tayo po ay maraming pag-uusapan ngayon. At of course, kung tayo may mga suggestion, meron kayong mga katanungan o mga request, bukas po ang aming mga linya 0917-174-2777. At gayon din ang 0918-944-7891. Ang programa pong Simula, ang Usapang Senior, ay sumasa inyo tuwing
araw ng Huwebes at Linggo. Tandaan po ninyo yan, 10:00 hanggang 11:00 ng umaga. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. At kung ano man ang iyong ginagawa, nasaan ba kayo ngayon? Oo, mukhang weekend pala ngayon 'no, na dapat nagre-relax kayo ngayon 'no, kung kayo may naghahanap buhay, kung saan man kayo ngayon, buksan lang po ninyo pabayaan lang po ninyong bukas ang inyong mga radyo at ang inyong mga, YouTube or FB channels para makibahagi kayo sa ating, talakayan. At kung ikaw man nasa bahay, nagre-relax kasama na iyong pamilya, welcome po kayo at tayo po ay magkakaroon ng, um, magandang discussion. At ang ating topic, nais ko pong ipaliwanag na 'wag po kayong hindi ko po kayo tinatakot kasi talaga ang ating pag-uusapan ay talagang ayan ang, isa sa mga malaking suliranin ng buong sanlibutan lalo na yung um, mga tao na may edad 60 and above, ibig sabihin mga senior citizen. Kaya very relevant po ang ating pag-uusapan sa ating programa ngayon. At, tingnan natin kung paano natin mauunawaan at higit sa lahat paano natin maiiwasan at maihanda ang ating sarili 'no. Tandaan natin hindi po totoo na yung ang demensya ay kasama yan sa pagtanda. Although talagang ang tinatamaan kasi yung mga old age 'no, pero hindi po necessarily 'no, tandaan po natin 'yan lalo na yung ating mga, kabataan o yung mga ating mga caregivers na, lagi ko magkaminsan may social pressure na sasabihin, "Ay talagang ano 'yan, kasama na sa pagtanda yung pag-uulyanin." Hindi po. Although, okay. Mamaya pag-usapan natin kung paano natin maiiwasan 'yan. May maganda po tayong mga payo at kayo po ay, sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon at ihanda lang po ninyo, mag-relax lang po kayo at, gawin lang po ninyo yung dapat gawin o ano yung inyong mga, tungkulin pero mag-uusap-usap lang tayo, okay. So, 'wag po kayong aalis, magbabalik po uli ang simula, ang Usapang Senior. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page AWR Manila at i-share sa inyong mga kaibigan. Muli po nagbabalik ang programang Simula, Usapang Senior. At ito pong programang ito ay sumasa inyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. At ngayon po nasa bahagi tayo ng senior wellness. At talaga po medyo seryoso yung ating pag-uusapan kasi talagang talagang issue ito sa buong sanlibutan. Kaya talaga yung katulad na sinabi noong 2020 actually ay may mahigit 55 million people worldwide, sabi dito, living with dementia. At sabi ng mga experts, it doubles every 20 years. It doubles every 20 years and ang kanilang prediction by 2030 aabot hanggang 78 million cases. At tingnan nyo, every year, no? Ito yung current na trend. Every year daw, 10 million new cases worldwide ay dumaragdag. Kaya seryoso po itong karamdaman na ito. At isa pa diyan, napansin nila na yung mga taong kinakapitan ng karamdamang ito ay yung mga nasa low income
na mga countries, ibig sabihin yung hindi mayayaman, no, na mga bansa at mauunlad, katulad ng Pilipinas. At according to the statistics, karamihan daw ay ano to, ay okay, 60, above 60 years old, at ang karamihang tinatamaan ay sa mga bansa ng China, India, and other South Asian and Western Pacific regions. Kaya yan po, parang dito tayo sa South Asian, no? At ngayon po, dahil makikita natin bakit ang mga naapektuhan ay yung mga low income countries, ibig sabihin yung hindi gaanong maunlad at mayamang mga bansa. Kaya ayon sa pag-aaral na na relate nila na ang sakit na ito, no, dementia, ay related sa pagkain, no? Ibig sabihin yung insufficient nutrition. Ayun po. Kasi ayun ang kailangan ng ating isip. Okay. What is dementia? Ano nga ba yan? Dementia at saka yung Alzheimer. Anong kaibahan? Yung dementia po, yun yung pinaka-generic, ayun po yung pinaka-overall na karamdaman ng memorya, no? At saka pag-iisip, at saka yung pag-aaral, o yung tawag nga yung memory, thinking, at saka learning, at saka yung pag-organize, pag-aayos ng mga bagay-bagay. Ayan po yung dementia na tinatawag. Ibig sabihin, naapektuhan yung ating pati yung ating pag-decide o ating pag-aaral, hindi natin gaanong nafo-focus, gayon din yung thinking natin, nakakalimot, at wala na tayong minsan matandaan, hindi tayo maka-focus, hindi tayo maka-organize. Ayun po yung tinatawag na dementia. Ang Alzheimer po ay isa ring uri ng dementia. Tandaan nyo yun, na ito ay progressive. No? Progressive, ibig sabihin, ang sabi ay walang cure o walang gamot. Pero kapag ka na-detect na maaga, sabi ng mga experts, pag na-detect na maaga, may mga gamot daw na nakakatulong para mapabagal, no, at minsan to slow down, ayun nga lang, para mapabagal yung paglago ng sakit na ito. Kaya napakahalaga po ito na dapat matutunan natin. Pero ang pinakamahalaga dito ay yung tungkol sa paano natin aalagaan, how to safeguard our minds. Ayan po. Kaya yan po ang ating pag-uusapan. So, let us not worry. Kahit naman po anong karamdaman, hindi mabuti, di ba? Hindi lang kaya wag na natin minsan dahilan sa ating mga kakulangan sa nutrients, kakulangan sa maling habit sa pagkain, marami tayong magiging karamdaman. Pero focus tayo ngayon sa ating how to safeguard our brain or our mind, no, our brain. Kaya sabi rito ng isang mga pag-aaral, meron daw mga dapat tayong tandaan, no, para hindi natin maranasan ang karamdamang ito, no. May kwento nga rito na yung kanya raw yung auntie niya na develop yung Alzheimer's disease. Tapos kapag siya ay nagluluto raw, she would forget she had food on the stove until it burned. Meron ba kayong nangyayari yan? Sabagay, ako rin pag minsan may nalilimutan ko rin Dahil sa dami naman yung ginagawa ko, minsan nalilimutan ako. She had to wear an identification bracelet with her address
on it because she would forget where she lived. O nalimutan niya kung saan siya nakatira kaya lagi siya merong suot na bracelet na may address. When her son sat beside her at family gatherings, she would ask him, "Do I know you?" Sabi mo, sasabihin niya sa anak niya. And he'd say, "Mom," sabi niya, "I'm your son, anak niyo ko." And she would say, "Oh, okay." Then 2 minutes later, she would ask him the same question. Ayun po yung mga simptomas at saka signs na talagang nakakalimot na. Yun nga yung Alzheimer disease. Kaya yung mga researcher daw studying the brain and its early decline are finding natuklasan nila that eating habits and lifestyle have a significant influence on brain function. In a recent issue of Duke University's Health News, researchers stated that a vegetarian diet may help protect the brain. Okay? Tandaan nyo, lagi nating paulit-ulit every episode natin yung vegetarianism, no, na o yung plant-based na pagkain, no. Talagang talaga, it's not an option, it's a requirement, no, para tayo'y maging malusog. Sabi rito, their study suggests that vegetarians are at lower risk of developing dementia than non-vegetarians. Nakita nyo na. Proven na yan, ha? Okay, possibly due to their lower blood pressure and higher consumption of antioxidants. Ayan, yung mga pagkain na kumbaga sa na papanatili nila na wag tumaas ang kanyang blood pressure at saka yung kumakain sila ng mga pagkain mayaman sa antioxidants. Ano pa yung mga antioxidants sa mga pagkain? Ayan yung mga gulay, okay? Ayan yung mga prutas, whole grain, nuts, ayan. Mga natural lahat, plant-based, no? Ayan yung mga antioxidants. Wala na pong iba. Kasi pag hindi gulay, ano na ang kakainin niyo yung karne ng hayop na, no? Yung meat. Ayun po ay number 1 kalaban nyo ng ating kalusugan. Lalo na raw yung brain. Kaya ang dapat daw natin isipin ay yung brain healthy diet. Okay? The Alzheimer's Association is now recommending that all Americans, sa mga Amerikano, adopt a brain healthy diet. They point out that according to the most current research, a brain healthy diet is one that reduces the risk of heart disease and diabetes, encourages good blood flow to the brain. Okay? Kasi pagka magandang blood flow natin at saka yung kalagayan ng ating mga puso at saka yung ating mga blood sugar na yan, tapos and is low in fat and cholesterol, walang hindi mataas ang cholesterol, they make these specific recommendations. Ano yung mga recommendation nila? Sabi, eat less of the food that is saturated fat and cholesterol. Such as, meat, cheese, cream, butter, and foods made it with added saturated fats. Okay. Dapat daw hindi yung saturated. Pag saturated yung yung parang purong taba, no? Saturated. At ayun na nga, nakita natin. And eat more of the protective foods like kale, spinach, broccoli, red bell peppers, onions, blueberries, strawberries, raspberries, red grapes, and cherries, brightly colored fruits and vegetables. Kaya nga, tingnan nyo yung mga kinakain nyo kung iisa kulay, hindi healthy yan. Dapat daw yung mga matitingkad na mga kulay ang kinakain natin.
Pag kumain ka na puro brown, ay naku, ibig sabihin yan, puro fried yan at ayan ay talagang ano, hindi healthy or hindi balanced. Eat nuts such as walnuts and almonds. They contain healthy fats that are beneficial to the circulation para po sa pagdaloy ng freely ng ating dugo papunta sa puso, sa lungs, at saka sa brain. Okay? Kasi yan po yung magpapalakas talaga sa atin dahil yung dugo natin no, ay nasusuplayan ng brain natin ng tamang lapot ng dugo o tamang nutrients na nagmumula sa dugo. Vitamins may be helpful. The best way to get them is in foods. Kahit yung mga vitamina, as much possible, wag na yung masyadong yung tablets or yung mga supplement. Sa natural pa rin. Halimbawa, kailangan niya vitamin C. Sa halip na uminom kayo ng mga vitamin C, kumain na lang kayo ng oranges na natural, no? At meron pang fiber yun. Ayan, ibig sabihin, nakakatulong yan, yung mga antioxidants. Meron pang presko pa, walang halong sugar, di ba? Instead of mixing it, parang juice, pero hinahaluan natin ng mga sugar at saka mga ibang elements ng pagkat yun, natural, no? Sabi rito. At dito rin, sabi na, they recommend vitamin E. O ayun, ano man naman yung vitamin E natin. Ayun yung found in nuts and whole grains. Ibig sabihin, yung mga nuts at saka yung mga whole grain, yung hindi na process na mga buto. Okay? Vitamin C found in brightly colored fruits and vegetables. Ayan, yung mga matitingkad na yung mga berries, strawberries, oranges, yan yung mga magagandang kulay. At gayon din kailangan natin ng folate. Ano yung folate? Found in leafy greens and legumes. Ayan yung mga seeds, ayan yung mga beans, okay? And vitamin B found in fortified foods, milk, and in supplements if needed for older individuals or vegans who eat no animal foods. Kaya pwede tayo mga fortified milk po. Okay. So the Alzheimer's Association is further points out that a brain healthy diet is most effective when associated with physical activity and social interaction. Kumbaga sa balanse ang buhay. Aside from nutrition, dapat po mag-exercise. Kumilos, gumalaw, every day. Huwag po tayong uupo na matagal at mag-stay sa higaan na nakahiga lang. Kumilos po tayo para yung blood circulation natin ay maging normal at freely, no? And all this research is clear. Maliwanag po yung sinasabi ng research ng mga pag-aaral. For good brain health, eat a diet that is largely plant-based. Yan. Galing sa halaman. Focus on brightly colored foods. Yung mga matitingkad. Green, yellow, red, orange, purple, yan. At saka, dagdagan natin ng whole grains, legumes, o yung mga beans, and nuts. And avoid foods, ito na, that contain lots of saturated fat and cholesterol. Foods such as meats and high-fat dairy products. So, ayan. So, ayan po yung paalala sa atin, no, para tayo magkaroon ng malusog na brain, no, na utak o mind. Kinakailangan ayusin natin ating nutrition plus, of course, our exercise at saka yung ating, emotional, intelligence, yung relasyon natin sa kapwa, social interaction. Kailangan natin yan. So, ano ibig sabihin?
dapat po balanse ang ating buhay. Pero ang pinakamahalaga dito yung pinapasok natin sa ating katawan, yung ating mga kinakain. So, sana po, tandaan natin, ang mga karamdaman, hindi lang po demensya, ang maraming karamdaman po. Ang sikreto para maiwasan natin ay kumain tayo ng mga plant-based plant-based foods or diet natin at gulay, prutas, ayan sinasabi natin ulit-ulit, nuts, legumes, ano pa, exercise at marami pa pong iba na pwede nating magawa para mapanatili natin ang ating kalusugan holistically. Ibig sabihin, buo, hindi lang po yung isang bagay lang ang ating inaalagaan. Kinakailangan po buo, no? Kaya nga tayo ay tinatawag na holistic. Ibig sabihin, mental, physical, social, emotional, at higit sa lahat ang spiritual. Sana po marami kayong nakitang katotohanan sa ating diniscuss ngayon. Diyan lang po kayo, magbabalik po ang simula. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya. Muli po nagbabalik ang programang Simula, Usapang Senior. At ito po ay programang matutunghayan tuwing Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios at kayo po ay akin na ngayong inanyayahan, samahan tayo sa ating segment ng Senior Wisdom. Ayun. Kasi pinag-usapan natin kanina yung Alzheimer, talagang sa isip yun, ano? Ngayon, napakahalaga talaga ang isip, kaisipan, yung ating brain. Kaya dapat natin alagaan. Sapagkat yan po ang seat ng lahat ng ating emosyon, lahat ng ating kaligayahan, lahat ng ating desisyon, lahat ng ating pakiramdam. Yan po. Pero merong kung inyong natatandaan ng mga nakaraang broadcast natin, ay nabanggit ko yung God's formula for happiness. Ayun yung pinag-usapan natin na walang absolute absolute freedom, no? Lalo na sa happiness. Wala pong absolute freedom for happiness. Ibig sabihin, kasi pag absolute yung happiness mo, hindi rin mo sigurado safe yung absolutely safe yung iyong happiness. Kaya kailangan may limitasyon at merong shall we say there's no such thing as absolute happiness, because an absolute happiness doesn't mean absolute safe. Hindi rin safe. Kasi baka yung sobra mong kaligayahan meron ka nang nasaktan o natapakan ng mga tao, yung mga karapatan ng mga tao sa sobra mong sa pangalan ng freedom at saka happiness. Kaya ang Panginoon ay merong tinatawag na formula for happiness na merong limitasyon at meron ding tinatawag tayo na boundaries. Yan. At dito nga, yung tinatawag natin boundary, ang pinag-uusapan natin ay yung kanyang formula ng kanyang 10 Commandments, di ba? Na sinabi natin na yung kanyang 10 Commandments ay yun ang pinaka-best na formula ng ating Panginoon dahil wala siyang ibang panukala. Kaya niya binigay yung 10 utos sa mga tao para makaranas sila ng absolute freedom, hindi absolute freedom, makaranas sila ng katarungan, no, o yung freedom o yung
kanilang karapatan, magamit nila at higit sa lahat, happiness, magkaroon sila ng kasiyahan at kaligayahan sa buhay na may boundaries. Yan. At saka limitation. Ayan po. Kaya merong 10 utos. Alam natin yung 10 utos na yan, ibinigay yan nung panahon ng Old Testament time through Moses, di ba? Sa mga tatawag natin lumang Israelites, mga Israel. At alam natin ang istorya nila, no? Bakit sila binigyan ng 10 utos? Kasi nakita natin, Panginoon, na kailangan magkaroon sila ng boundaries. Kasi minsan na nalilimutan na nila yung dahilan sa kanilang may karapatan sila, hindi nila alam na ang bawat tao may karapatan din, no? Hindi lang sila. Kaya napakaganda yung tinuturo rito, no, na 10 Commandments, sapagkat walang ibang panukala ang Panginoon kundi mapabuti at maging masaya ang pamumuhay ng bawat tao. Kaya dito sa ating formula for happiness, sisimulan natin 'to, gagawin natin 'tong series, ano, at titingnan natin yung kautusan ng ating Panginoon. Tandaan natin yung kautusan niya, yun yung character niya. Ayun yung pag-ibig niya. Kasi ang kautusan, binabalot siya ng pag-ibig, no, ng ating Panginoon. Ang first 4 commandment, 1, 2, 3, 4, ay para sa pag-ibig natin, mapakita natin ating pag-ibig sa ating Panginoon. At yung 5 to 10, ayun naman yung ating pag-ibig sa kapwa natin. Kaya kabuuan, ang tinuturo ng 10 utos ay puro pag-ibig. Kaya kung tatanungin, hindi ang 10 Commandments, wala dapat tayong iisipin na, o hindi dapat natin iisipin na ito ay utos, ito ay restriction, ito ay pagbabawal, ito ay paghihigpit. Hindi po. Ang lahat pong ito ay para lalo tayong maging malaya, no? Free tayo. At sabi nga kung hindi naman yan, kung hindi talaga yan para sa kabutihan, tingnan nyo, masama po ba ang hindi pumatay? Tinuturo, thou shalt not steal. Tinuturuan tayo na huwag tayong papatay. Masama po ba yun? At masama po ba na igalang natin yung ika-5 utos, na igalang mo ang iyong ama at ina, ang iyong mga magulang, okay? Masama po ba yun? Masama po ba ang huwag mangalunya? Hindi ba? Masama po ba ang huwag mambintang? Di ba puro namang kabutihan yun? Bakit maraming tao ang minsan parang nahihirapan pag pinag-usapan na yung kautusan ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Kaya ngayon, sisimulan natin yung unang kautusan. At alam niyo ba yung first commandment? Nako, tandaan nyo, very, very, very significant itong first commandment na to. Alam niyo kung bakit? Kung babasahin niyo yung Exodus 20, no? Ang sinabi niya ron, I am the Lord your God who brought you out of Egypt from slavery. Ibig sabihin, ako ay nagligtas sa inyo mula sa inyong pagkaalipin sa Ehipto. Okay? Ayun, bago niya sinabi, ang unang commandment, sabi rito, the first commandment says, you shall have no other gods before me. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa aking harapan o maliban sa akin. Kaya, hindi ba kayo nagtataka bakit ito yung first commandment? Kasi, ang sanlibutan ngayon,
nalilimutan na yung tunay na Diyos. Oh. Yung panahon ng mga unang Israelites, no, yung mga lumang Israel, ang kanilang naging background ay alipin sila sa Egypt. Okay? Tandaan natin yon. At pagka alipin ka sa Egypt, of course, di wala kang wala ka halos na karapatan masyado sa sarili mo dahil meron kang meron kang tinatawag na amo or meron kang boss na tinatawag at ikaw ay tagasunod dapat, no? Kaya lahat ng mga bagay sa Egypt, tandaan natin, lahat ng mga bagay sa Egypt, lahat ng karunungan, um, um, lahat ng magic nandoon na rin, lahat ng karangyaan nandoon. At nakita natin ang mga Egyptians, no, na umalipin sa mga Israelites. Natatandaan niyo sila yung kay King Pharaoh. Sila yung talagang si King Pharaoh ang tigas ng puso, hindi niya papayagan na umalis ang mga ang mga Jew or mga Israelites dahil mawawalan sila ng mga alipin, ano mangyayari sa kanila, 'di ba? Ang laki ng tulong ng mga Israel sa kanila kaya nagmatigas ang puso ni King Pharaoh noon dahil alam ni Pharaoh kaya sinabi ni Moses, sabi na ako ay ayon sa sinabihan ako ng Panginoon na ilalabas ko raw, kailangan mong palabasin ang mga Israelites sa Egypt. Naku, sabi ni Pharaoh, meron pa bang ibang Diyos? Ang alam ko, ako na yung Diyos. Kasi noon, ang Egypt noon, napaka-powerful niyan. Lahat ng bagay diyan ay maraming Diyos-Diyosan. Okay? Lahat ng bagay ay Diyos sa kanila. May Diyos sila sa araw, may Diyos sila sa buwan, may Diyos sila sa mga bituin, may Diyos sila sa dagat, may Diyos sila sa mga hayop, may Diyos sila sa lupa. Lahat ng klase ng Diyos nasa kanila. Kaya sabi niya, meron pa bang ibang Diyos maliban sa akin? Kaya hindi niya pinayagan sila hanggang nagbigay na ng maraming salot, no? At alam niyo ba, kasi dahil ang Egypt ay talagang napakayaman, napakarangya, dahil lahat ng karunungan nandoon, sikat na sikat sila sa buong sanlibutan noon. Sila yung sila yung superpower noon, ng time na yun. At sa kanila nagsimula lahat ng mga tinatawag natin na idol worship, idolatry. Okay? Meron silang goddess of fertility, yan. Meron silang goddess ng tubig, may goddess sila ng lahat ng bagay. Kaya lahat ng ang iniisip niya, wala na ibang Diyos. Yan. Kaya yun po na-absorb ng mga Israelites nung umalis sila sa Egypt. Dala-dala nila yung rangya ng mga jewelries, lahat ng yaman, lahat ng karangyaan, ginawa na nilang Diyos nila. At alam nyo ba, okay? Ayan ang unang kautusan. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Dahil ang nangyari, okay? Babalik tayo sa creation. Tandaan natin, sino pong lumalang lahat ng bagay? Saan ang galing ang lahat ng bagay? Sa ating manlalalang. Kaya siyang lumalang, siya rin po ang may-ari. Tandaan natin yan. Kaya dahilan sa kanyang kapangyarihan, no? At dahilan sa kanyang pag-ibig, no, na lalangin niya sa libutan kasama ang tao, okay? At ang hininga ng tao galing sa kanya, no? Kaya nabuhay.
nalimutan na po yan ng mga sumunod na civilization. Nalimutan. At sa halip na ang tunay na manglalala, Diyos ang kanilang sambahin, sino ang sinamba nila? Yung nilalang ng Diyos. Di ba? Di niyo ba naisip yun? Mas sinasamba pa nila yung araw. No, sa kanila makapangyarihan ng araw. Sino bang gumawa ng araw? Saan ba nanggaling ang araw? Di ba nang pasimula, sinabi ng Panginoon, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng araw. O, tapos ngayon, sasambahin mo yung araw, samantala may tunay na Diyos. Kaya napaka powerful po itong number one, commandment, number one, tinatawag natin na kautusan ng Panginoon. Ano ba ang definition natin o ano ba ang ating definition ng Diyos? A God, sabi rito, a God is anything that you make supreme in your life. Ayun yung ginagawa mong pinakamahalaga sa buhay mo. So ngayon, ang tanong sa atin, sino po ang ating sinasamba sa buhay natin? At meron na pong version ngayon yan, in-extend na yan. Anything, no? Pag hindi mo sinamba ang Panginoon, ang tunay na Diyos, sino ang sasambahin mo? Okay? Wala. Siyempre, yung ginawa lang niya. Kaya ngayon, ang kautusang ito ay pinapaalam sa atin na maari tayong magkaroon ng Diyos-Diyosan. Ano yon? Katulad ng pera, ng ating ambisyon. O, di ba? Pwede ring, it could be, sabi rito, it could be another person. Ayan. A movie actress, di ba? Marami tayong minsan ina-idolize natin, no? Na mas mahalaga at yung buhay ay parang gusto natin, ganun din yung ating maging buhay, katulad nila. Money, okay? It could be alcohol. Oh, yan. Pwede rin yung sports na paborito natin. Pwede rin yung anything na ipapalit mo sa Diyos. O ibig sabihin, nilalagay natin na mas mahalaga kaysa sa Diyos, sa tunay na Diyos. Ayan po, napakaganda yung formula na pinapaalalahanan tayo ng unang formula ng happiness, no? Para tayo magkaroon ng happiness ay huwag tayo magkaroon ng ibang Diyos sa harapan niya. Ayan. But God, sabi rito, it could be another, another actress, another rock singer, or even your spouse. Okay? And the world is full of false gods. So lahat ng yan ay false god kasi ang sinasamba natin hindi na tunay na Diyos kundi yung kanya na lang nilalang at nalimutan na natin. Napakaganda yung first commandment na yan. Thou shalt not have no other gods before me. But God asks us to worship Him. Oh, siya lang dapat ang sambahin because He's the only one who can give us freedom and happiness. Ayan po yung ating formula number 1. Ayan ang commandment number 1. Thou shalt not have no other gods before me. Kumusta po kayo? Ano po ba? I-analyze nyo nga yung sarili nyo. Sino bang sinasamba ko ngayon? Mga bagay po ba? O yung aking kayamanan, o aking mga tinatangkilik, o yung aking ambisyon, yung aking lupa, yung aking bahay, yung aking pera, o yung aking sasakyan, at lahat. Marami tayong pinapalit sa Diyos. Kaya po, tandaan natin kung gusto natin magkaroon ng tunay na kaligayahan at contentment sa buhay, sundin po natin ang commandment number 1. You shall not have no other gods before me. Pagpalain po tayo natin, Panginoon, sa ating tinalakay ngayon. Diyan lang po kayo, magbabalik ang simula.
You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR 89.1 FM. Welcome back po sa ating programang Simula Usapang Senior. At tayo po ay dadako na sa ating bagong simula or new beginning. At ngayon po meron tayong mga anecdotes, no? Pag sa ating bahaging ito may mga kwento tayo tungkol sa pagbabago, no? Pagbabago ng ating buhay, o shall we say change or transformation. Napakahalaga po 'yun. Wala pong permanente sa mundo kundi ang change. Ayan. Lahat po nagbabago at pwedeng magbago. Kaya kung ano man po ang ating circumstance, ano ating kalagayan, kung gugustuhin po natin, mababago po. Tandaan natin, laging may bagong biyaya ang ating Panginoon araw-araw. Ang pagkukwentuhan po natin ngayon, pagkukwentuhan pala natin ngayon ay yung tungkol sa kwento na tinatawag na may title na Flat Tire. The Flat Tire. Ito ay kwento ng dalawang marurunong na estudyante na nag-aaral or kumukuha ng kursong organic chemistry sa isang universidad. At bilang matatalinong mga estudyante, itong dalawang magkaibigan, ay madalas, of course, top sila sa class, lahat ng exams nila, lagi silang nagtatop, at talagang sabi nga solid A ang mga grades nila. Pero sabi rito, nagkaroon sila sa sobra nilang pagka-confident sa sarili, o masyado silang matalino kasi, marunong, ay nag-decide sila na magkaroon ng konting good time, mag-party sila. No? Kaya relax lang sila, pero naka-schedule sila para kumuha na ng final exam. Okay, the following day. Pero sa halip na, anyway, para sa kanila ay hindi naman gaanong issue yung ano ba naman mag-enjoy daw sandali. So nagparty sila, pero anong nangyari? Napuyat sila, nalasing sila, at hanggang sa hindi sila nakapagising ng kinaumagahan na time na for supposed to be ng final exams nila. Nako. Kaya gumawa sila ng alibi sa professor nila. Yan. Na makakalusot sila. Okay? Kaya rito, ang ginawa, sinabi nila sa professor nila, "Naku, sir, sorry po kasi actually po niyan, kami po ay dumalaw," sabi niya gano'n. Okay, gumawa sila ngayon ng kwento na. Dumalaw po kami, nagpunta po kami out of town para bisitahin ang isa naming kaibigan na sabi ay may malalang karamdaman. Kaya lang, sabi nila, nung pauwi na raw sila, nagkaroon sila ng flat tire. O ibig sabihin, sumabog yung gulong ng sasakyan nila. Sabi nila sa professor nila. Tapos wala naman kaming, yung spare tire. At saka wala rin kami pang jack na gagamitin namin para ma-repair yung gulong. Kaya po kami na-stranded, sabi nila. Ayun na sinabi nila sa professor na. Kaya nakauwi lang po kami, nag-hitch lang kami, nakisakay lang kami ng umaga. Kaya po ay hindi kami nakakuha na exam. Kaya sabi nila talaga pong sabi niya, they were really sorry to have missed exam, they said. Okay? Kaya sa tingin naman nila ay nakumbinsi nila yung kanilang professor. Kung sabi, at nakiusap sila kung pwede silang kumuha
na exam sa araw na yon, sa hapon. Nag-isip ang teacher, ang professor. Okay, tandaan natin professor yan. Nag-isip naman siya, sabi niya, pwede naman siguro. Dahil pwede naman nyo i-allow dahil wala naman sila ngayong time para tanungin yung mga dahil tapos na sila nag-exam, wala na raw silang time para tanungin o kumuha ng mga ideya doon sa mga naunang Kaya pumayag ang professor, nabibigyan sila ng special exam ng hapon na yon. So after lunch, dumating na sila, bumalik na sila at umarap nila sa professor. At alam niyo ba yung exam na binigyan ng professor, dalawang tanong lang sa kanila. Okay? Ang sabi ang ginawa ng professor, hiniwalay sila, magkabilang tig-isa silang kwarto at binigyan sila ng test papers sila, nakasulat doon yung dalawang tanong. Ang unang tanong, sabi rito, may isang tanong about the course na napakadali. At ayun ay 5 points ang nun, perfect score nung unang tanong. Pero 5 points lang yon. Ang ikalawang tanong, okay, dito na nagkaroon ng dilemma yung dalawa. Kasi yung pangalawang tanong ay ito ang tanong. Anong gulong ang na-flat o anong gulong ang sumabog? Anong gulong na sasakyan ninyo sumabog? Ayun ang question number 2 na 95 points. 'Di ba? Napaka witty ng professor, okay? Kasi nakaramdam siya na talagang gumagawa lang ng kwento itong magkaibigan na 'to, magkaklase. Kaya doon nahuli sila. Alam niyo siyempre alam natin ilan ba ang gulong ng kotse? 4. Oh. Paano ngayon kung talagang na-flat tire 'yon, dapat alam nila kung ano yung gulong na sumabog o na-flat. Oh. At sila'y nahuli. Siyempre, manghuhula lang sila. Hindi pareho ang sagot nila. Kaya dito, tinuturuan tayo. Ayan. Yan yung tinatawag na honesty. Ano ang ating matututunan dito sa kwento ng dalawang to? The first thing those students realized when they saw the final questions was that their professor wasn't really as stupid as they thought he was. So, kala nila ay hindi marunong yung professor. At second, they realized that they were caught in a lie with no way out. Wala silang lulusutan dahil magkaiba yung sinabi nilang flat tire. So, if you've ever been caught in a lie, you already know that lying makes it impossible for anyone to trust you. Okay, napakahalaga yun. Honesty is the best policy. Okay. At alam nyo, mga kaibigan, ang honesty, kung tutusin, i-apply mo yun sa 10 Commandments. Actually, 10 Commandments is all about honesty. Kaya matagal ko nang tinatanong yan Sabi ko, ano yung paborito nyong philosophy? Honesty is the best policy. Ano yung kasabihan na paborito nyo? Honesty. Bakit mo naging paborito? Ano ibig sabihin ng honesty is the best policy? Of course, if you're honest, malinis ang konsyensya mo, wala kang tinatago at saka payapa ang isip mo dahil wala kang takot na may mabubunyag o baka may makaalam ng iyong ginagawa, di ba? Kaya napakaganda at saka yun yung panahon na pagkakatiwalaan ka magkakaroon ka ng integridad, di ba? Pagkakatiwalaan ka ng mga tao, ng kapwa mo. Kaya sinasabi ko yan kasi sa 10 Commandments, kung hindi ka honest, paano ka makakasamba sa Panginoon? Kung hindi ka honest, paano ka
bakit ka mangangalunya? Kung hindi ka honest, ba't ka magnanakaw? O, di ba? Kaya, kung i-apply mo yung honesty sa buong, yung pinag-uusapan natin, yung formula ng ating Panginoon, yung Ten Commandments, honesty pwede apply doon. Dahil hindi ka mangalunya, hindi ka magbibintang sa kapwa mo, at saka yung hindi ka gagawa ng mga imahen, 'di ba? Kung honest ka sa tunay na Diyos, 'di ba? At saka kung honest ka, alam mo yung kanyang araw ng kapahingahan na ginawa. O kung honest ka, susundin mo. At higit sa lahat, hindi ka makakahingi ng tawad kung hindi ka honest. Kasi pag humihingi tayo ng tawad, lalo na sa ating Panginoon, ay kinakailangan humble tayo. Ibig sabihin, wala tayong tinatago. Sasabihin natin lahat yung ating mga kasalanan. O, 'di ba? Ganun kahalaga yung honesty is the best policy. Kaya itong tinuturo sa atin ay hanggang may pagkakataon, no, wag na wag kang magsisinungaling. Wag kang magsasabi na hindi totoo. Kaya the Bible emphatically urges honesty. The admonition to tell the truth is nakalagay dito is one of the 10 commandments, hindi lang one. Actually, applicable to in all the 10 commandments. Jesus taught that the truth will set you free. John 8:32. Ayan. Kaya walang magpapalaya sa iyo, kundi ang malinis mong puso, yung tapat at dalisay mong puso. Wala kang katatakutan, wala kang poproblemahin pag tapat ka. At ayan nga, sa interpersonal, sabi nga noon, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Sana po, ayan po ang ating bagong leksyon para magkaroon tayo ng bagong simula. Maging tapat po tayo sa lahat ng bagay. God bless. Magbabalik po ang simula. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan. Purihin po ang Panginoon at patuloy tayong ginagabayan, pinagpapala, binibigyan tayo ng panibagong tsansa para maging masaya tayo, masagana, at lahat ng pagpapala ay nagmumula sa Kanya. Ngayon po sa ating panahon, sa pananalangin, ay idadalangin natin ang ibang kaibigan natin na humihiling na patuloy silang dalanginan. At tandaan natin, hindi lang po dapat ang dalangin ay puro kahilingan. Number one ay pagpapasalamat. Okay, so tayo po'y manalangin at babanggitin natin ang ilan sa ating mga kaibigan na nag-request na idalangin sila. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin po ang inyong dakilang pangalan magpakailanman, sapagkat ang lahat ng karunungan at lahat ng kapangyarihan ay mula sa inyo. Sa oras na ito, maraming salamat sa muli naming paglapit sa inyo. Sa pagkakataong ito na muli kaming makatawag sa inyong dakilang pangalan, sapagkat ikaw nagsabi na sino man ang tumawag sa inyong pangalan ay maliligtas. Sa oras na ito, unang-una nais namin magpasalamat sa inyong paggabay sa aming kaibigan si Casey Filomeno sa kanyang successful na board exam sa nursing. Nais namin amang purihin kayo sapagkat napakabuti po ninyo sa kanya. At higit sa lahat, maraming salamat sa magandang halimbawa na kanya ipinakita dahil sa kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Siya po ay nagkaroon ng
confidence at lakas ng talas ng kaisipan sa pamagitan ng Banal na Espiritu na siya ay magtagumpay sa kanyang board exam. Pagpalain din ang kanyang mga pamilya, ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga magulang na ngayon ay nagbubuni at patuloy na pumupuri sa inyo dahilan niya sa inyong kabutihan. Salamat din, Panginoon, kay Nanay Paz, ang lola ni Andy. Nais ko naming papurihan din kayo sapagkat sa kanyang napakagandang karanasan na siya ay umabot sa kanyang 100 years old, kanyang centenarian age, ay patuloy niyo pa rin siyang pinapatnubayan, binibigyan ng lakas at binibigyan ng buhay upang maging inspirasyon siya sa kanyang pamilya at higit sa lahat sa bawat sa amin na kayo ang pinagdadaluyan ng buhay at higit sa lahat ng mga pagpapala. Sa oras na ito, patuloy namin dadalangin ang aming kaibigan si Bing Sendanya sa kanyang pagpapagaling mula sa kanyang angioplasty at sa iba pa niyang karamdaman. Panginoon, hipuin nawa siya na inyong mapagpalang kamay at basbasan nang sa gayon ay makaranas siya ng mabuting pakiramdam sa kanyang mga karamdaman. Alam namin na marami pa kayong panukala at marami pa kayong plano para sa kanya. Pagpalain ang kanyang pamilya, mga anak, ang kanyang asawa at lahat ng kanyang mga kapatid. Lahat po sila ay nananalangin tuloy-tuloy na igawad sa kanya ang kagalingan at nang sa gayon sama-sama silang muling makapagpuri at makapagpasalamat sa inyo. Tulungan din si Nelson Ganyola at ang batang si Levi Ganyola sa kanilang pagpapagaling mula sa operasyon. Gayun din si Nedley Erin Nicolas, patuloy namin amang nilalapit sa inyo na bigyan sila ng kalunasan sa kanilang mga karamdaman. At alam namin kayo ang may-ari na aming mga buhay, kaya kayo lang po nakakaalam kung anong mabuti at paano kami makakapanatiling malusog at nang sa gayon ay kami makapaglingkod at makapagpuri sa inyo. Tulungan ang lahat ng mga manggagamot, lahat ng mga gamot na kanilang iniinom. Nawa, Panginoon, basbasan ng mga ito nang sa gayon maging kalunasan sa kanilang mga karamdaman. Marami po kami naisilingin na pagpapagaling kay Samuel Patalinhug, Madel Decano, Lucy de Guzman. At gayon din, higit sa lahat naisin namin isama sa aming kahilingan si Willeen Lorenzo at Gemma Molina. Lahat po sila, Panginoon, ay nanghahawak sa inyong pangako. At lahat sila ay nananampalataya at punong-puno ng pag-asa na kayo ay patuloy na magbabantay sa kanila at bibigyan sila ng kalusugan ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Tulungan ang lahat ng kanilang mga iniisip na mga hindi nakakalakas ng kanilang damdamin. Nawa, Panginoon, bigyan sila ng kalakasan at pag-asa na patuloy na silang huwag mag-alinlangan sa inyong mga pangako, sa inyong mga kapangyarihan. Tulungan din ang kanilang mga pamilya. Bigyan sila ng mabuting paraan at pagkakataon na makita nila na habang sila'y nakakaranas ng mga ganitong mga pagsubok, nawa, Panginoon,
lalo nilang maramdaman ang inyong na kayo'y malapit sa kanila. Salamat, Panginoon, sa mga karanasan na aming nararanasan. At alam namin na mga karanasang ito ay mayroong mga mabubuting aral at mensahe para sa amin. Patuloy kami, Ama, na palakasin at higit sa lahat, maging tapat sa inyo hanggang sa kayo dumating. Ang lahat ay hinihiling namin kasama ng kapatawaran na ay mga kasalanan sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya. Purihin po ang ating Panginoon sapagkat binigyan na naman tayo ng panibagong araw at panibagong aral at mga pagpapala mula sa Kanya. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sana po ay nakapulutan nito ng magagandang mga aral, leksyon at higit sa lahat mga payo para kami manatiling at mabuhay ng masaya, maligaya at kapaki-pakinabang. At nais kong pasalamatan lalo tigit ang ating mga kasamahan na naging bahagi ng programang ito sa araw na ito. Si Pastor Nerio Carranza, ang station manager ng AWR Manila, at gayon po ang si Andy Joaquin, si Irene Asidao, gayon din si Wilmer Estrito, at lahat po na nakibahagi sa ating programa, lalo tigit kayo po. Sana po ay lagi niyong tandaan na ang programa ito ay sasa inyo tuwing Huwebes at Linggo, alas 11 hanggang alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa AWR 89.1 FM. At ako po si Doc Rome Barrios na patuloy na nagsasabi, ang biyaya at awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat tayo ay may pag-asa. Lahat tayo ay may bagong simula. Hanggang sa muli, magandang umaga po sa inyong lahat.